This is Life Love Diaries again, and we are on our 5th story entitled Malamig na Pasko. Dear Life Love, kumusta po? Naway nasa maayos ka na kalagayan at advance Merry Christmas. Itago mo na lang ako sa pangalang Eliza. Isa akong may bahay at may 2 anak. Gaya ng ibang kababayan natin, nangangarap akong makaahon sa buhay at makatapos ang aking mga anak sa pag-aaral. Bilang magulang, ito talaga ang ating pangarap para sa ating mga anak. Maliit pa ang aking bunsong babae, Life Love, nang magpasya akong mag-abroad. Ang aking asawa ay isang driver ng taxi at kahit anong kayod talaga pag nasa Pinas ka, halos kulang pa sa aming pang-araw-araw na gastusin. At dahil wala akong trabaho at nag-aalaga lang sa mga anak, naisipan kong mag-abroad, Life Love. Sabi ko, bahala na. Mag-iipon ako, saka uuwi at magnegosyo na lang. 2 taon pa lang noon ang aking bunsong anak na babae at nasa grade 6 naman ang aking panganay na lalaki. Kahit mabigat man sa dibdib, Life Love, naiwan ko ang aking pamilya. Tiniis ko dahil sabi ko, ginagawa ko naman ito para sa kanila at para sa future naming lahat. Salary deduction, Life Love, ang aking pinasukan na agency at nasa $200 lang noon ang sahod. Ngunit kahit ano paman, tinanggap ko ang hamon ng buhay at sumugal papunta sa disyerto. Napakalungkot ang mga unang buwan ng aking pag-alis, Life Love. Pangungulila sa pamilya, lalong-lalo na sa aking mga anak. Nagtrabaho ako bilang kasambahay, Life Love. 3 ang aking mga alaga, pare-parehong mga babae. Tagalinis, tagaluto, at taga-alaga ng mga bata. Yun ang trabaho ko, Life Love. Halos walang pahinga, walang gaanong tulog. Minsan gutom kasi budget nga ang pagkain na binibigay ng amo. Lahat ng hirap, Life Love, tiniis ko para lang maihahon ko sa kahirapan ng aking pamilya at makapagtapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Sa mga panahong iyon, masyado pang mababa ang sweldo, kaya halos lahat na ng sweldo ko ipinapadala ko sa aking pamilya. Ang pangungulila ko sa aking mga anak, minsan ay napupunan ng aking mga alaga, Life Love. Minsan iniisip ko na lang na sila ang aking mga anak. Sala sa init, sala sa lamig ang aking mga amo, Life Love. Minsan mabait, minsan na may napakasungit. Gayon pa man, tinitiis ko, sabi ko, pag nakaipon ako, uuwi na din ako. Ang 2 taon naging 4 na taon, Life Love. Pagkatapos ng pangalawa kong kontrata, nagpaalam ako para magbakasyon. Kaya pinayagan naman ako dahil sabi ko, bakasyon lang naman kahit 3 buwan lang. Nagbakasyon ako sa Pinas, Life Love. Di matatawarang tuwa ang aking nararamdaman nang mayakap ko at makapiling ang aking pamilya. Malaki na din ang aking bunso, ngunit napapansin kong malayo ang loob sa akin at ang aking panganay naman, nag-iba na din ang ugali at laging nasa barkada at gabi na akong umuwi. Ang asawa ko naman patuloy na namamasada para matulungan daw ako. Iniisip ko na lang na dahil malayo ako, kaya ganun ang attitude ng aking mga anak sa akin, Life Love.
Sa paligid naman may naririnig akong sabi-sabi na may kabit daw ang aking asawa. Ngunit di naman umaamin sa akin ang aking asawa nang tanungin ko. Sabi pa niya, kung ayaw mo masira ang pamilya natin, huwag kang maniwala sa chismis. Dahil nga may tiwala ako sa kanya, Life Love, binaliwala ko ang mga sabi-sabi. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik ulit ako sa abroad, Life Love. Sabi ko sa pamilya ko, kunting tiis na lang. Pag nagkaipon na ako, di na ako babalik pa sa abroad. Ang dating barong-barong namin, Life Love, na ipagawa ko na din. Di man kagandahan, ngunit masasabi mo, mas okay na siya kaysa sa dati. Lumipas ang mga buwan, Life Love. Tumawag ang aking kapatid at kinumpirma sa akin na may babae daw talaga ang aking asawa. Nagpadala ng video at picture para ebidensya at di ko daw sabihin na sabi-sabi lang. Halos magunaw ang aking mundo, Life Love. Habang nagsasakripisyo ako sa ibang bansa, puyat, pagod at pangungulila, nasa ibang kandungan naman ang aking asawa at nagpapakasarap sa perang pinaghihirapan ko. Nag-away kami, Life Love, at noon din hindi na kami nag-usap. At simula noon, pinakuha ko ang aking mga anak at pinadala sa magulang ko. Bagamat ang bunso ko ayaw humiwalay sa asawa ko at naiwan doon. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, Life Love, kasalanan ko ba na mag-abroad ako at lumayo para maiyahon sa kahirapan ng aking pamilya? Kung hindi pa ako nag-abroad, buo pa kaya ang aking pamilya? Pero kung di naman ako nag-abroad, saan kami pupulutin ngayon? Paano ko maigapang ang pag-aaral ng mga anak ko? Sa ngayon, nakauwi na ako, Life Love. Pinuntahan ko ang aking bunsong anak, ngunit ayaw sumama sa akin. Napakasakit, Life Love. Yung sarili mong anak, parang estranghero ang turing sa'yo. May kinakasama ng iba ang aking asawa, Life Love. Kahit ano pa mang gawin ko, hindi ko na rin mailapit ang loob ko sa kanya at hindi ko rin, parang hindi ko siya mapapatawad. Pinilit kong kunin ang aking bunso. Sa una at pangalawang punta ko, ayaw pa niyang sumama. Ngunit sa pangatlong balik ko, sa wakas, sumama din siya. Sa ngayon, nag-a-adjust pa kami sa isa't isa. Pero I'm hoping one of these days, mag-open up din siya sa akin. Malapit na ang Pasko, Life Love. Nakauwi na ako for good. Makakasama ko na ang aking mga anak. Ngunit, simula ngayon, ito ang kauna-unang malamig na Pasko na wala na akong asawa, Life Love. Kung noon nasa abroad ako, iniisip ko pa na may uuwian akong asawa. Ngayon ang pinakauna na hindi ko na talaga siya inisip na babalik pa sa akin. Malungkot dahil di nabuo ang aking pamilya, Life Love. Pero kahit papano, nandito pa rin naman ang aking mga anak na pagtutuunan ko ng pansin at pagmamahal. Life Love, mali ba na nag-abroad ako? Mali ba na mangarap na maiahon ko sa kahirapan ng aking pamilya? Kung di sana ako nag-abroad, buo pa ba ang pamilya ko?
Hanggang dito na lang. Salamat Life Lab at maligayang Pasko. Eliza, thank you for sharing your story with us. Your story is one of the most common story na nangyayari sa isang nag-abroad. Usually, one of the reason for the broken family is LDR or long distance relationship. The usual talaga na nangyayari, either si Mr. or si Mrs. ang nag-abroad. Pero meron din namang naging strong pa rin ang relationship as a family kahit nagkakalayo. I want you to know na hindi mo kasalanan ang nangyari. Because you are thinking more on the future of your family, which will benefit the whole family, hindi lang para sa'yo, kundi sa buong mong pamilya. Kung di ka man nag-abroad, siguro I'm not really sure. Baka di nakapag-aral yung anak mo, or let's say, lubog kayo sa kahirapan. Just look on the brighter side, Eliza. Focus more on your children right now, rather than in the pain of losing your husband. You still have your children. I think that's more enough na pagtutuunan mo ng pansin. Good luck po and stay strong dahil from now on, ikaw na ang maging sandigan ng iyong mga anak. Keep the faith po and God bless. Isa na naman pong kwento ang ating napakinggan. Let's just always remember that life is short. Live life to the fullest. Whatever the pain and difficulties you are having now, just stay strong and keep the faith. God will always be there for us. After the storm, there is always a sunshine that follows. Now guys, it's time to say goodbye again. See you on the next episode of our Life Love Diaries. Be good and keep smiling. Bye-bye.